So habang maraming bansa na nagbabawas ng mga manggagawa, ang Qatar ay tuloy-tuloy naghahanap ng dagdag. At ito, halatang halata rin sa pag-uusap kanina, ito ay sapagkat magagaling kayo at gustong-gusto kayo ng mga employers. Congratulations. Ganoon pa man, it's always good to be prepared. Kaya nagpapatupad tayo ng programang tulungan ang sino mang mapipilitang umuwi dahil ang mga bansa kung saan sila ay nagtatrabaho, hindi ko sasabing kayo kasi dito mukhang wala magpapauwi. Pero dun sa iba, kung nagtatrabaho sila sa ibang bansa, nakasalukuyang hinahagupit ng krisis ng ekonomiya at kailangang umuwi, meron tayong programa. Hindi ko na rin ikikwento ang buong programa, sabihin ko na lang, ang isang bahagi dito ay ang pagtatag ng Filipino Expatriate Livelihood Support Fund na nagsisimula tayo sa halagang 250 million pesos dahil konti pa lang ang kailangang umuwi. At dito sa pondong ito, ang mga expatriate workers na nawala ng trabaho ay maaari makinabang sa pondo para gamitin sa pagsisimula ng negosyo, pagpapatuloy ng pag-aaral, o pagkamit ng kasanayan, o bilang paniwalang kapital ng anumang pangkabuhayan. So yan ang unang tulong para sa dun sa mga kailangang bumalik. Ngunit, gaya rin sabi ko, mukhang walang babalik mula sa Qatar. Marami pang dadagdag papunta rito. Maaasahan ng ating bansa na gagawin ng gobyerno ang lahat na makakaya upang mabigyan ng proteksyon ang ating taong bayan laban sa pandaigdigang krisis na humahagupit sa mundo. Layunin natin maibsan ang inflation, mabawasan ang presyo ng langis, mabawasan ang presyo ng pagkain at bigas, at samantala patuloy pa rin ang ating pag-angat. At higit sa lahat, sabi nila tayo ay tulad ni Manny Pacquiao. Tayo ay palaban at nagwawagi kahit sa pinakamatinding hamon. Sabi nga nung iba, dito sa pandaigdigang krisis, swerte tayo. Ngunit, para maging swerte, nagsisipag tayo. Sa katunayan, ang tanging masasabi natin pagkaswerte natin ay pinili natin ang mga mahihirap na gawain nung pang-una upang palaguin ang kaba ng bayan at ayusin ang kalagayan ng ating ekonomiya bago pa man tumama itong pandaigdigang krisis. Marahil, narinig na ninyo tungkol sa value-added tax. Sa isang bahagi, ang resulta nito ay malaking pagbaba ng aking popularidad. Ngunit sa kabilang dako naman, ito ang nagpaligtas sa ating bansa ngayong may krisis ang buong mundo. Dahil layunin nitong tax na ito ang pagdagdag ng pamumuhunan sa infrastruktura sa taong bayan upang magkaroon ng environment kung saan kumpiyansa ang mga negosyong lumawak at lumikha ng higit pang trabaho. Layunin din na magkaroon ng pondo magagamit sa pagtaguyod ng ating programa para sa mahihirap at upang mabayaran at mabawasan ang ating pambansang utang. Bilang resulta nitong mga reforma, napipigilan natin maging krisis sa Pilipinas ang krisis sa mundo. In fact, napalago natin ang ekonomiya ng 4.6% itong third quarter, isa sa pinakamataas sa ating rehiyon. Biro nyo, bayan gaya sa Singapore, ang lakas-lakas nila, pumapasok sa recession. Taiwan, pumapasok sa recession. New Zealand, negative growth rate. Japan,
nasa recession na, pero Pilipinas, 4.6% pa rin ang ating growth rate. Namumuhunan tayo sa taong bayan, sa mga kalsada tulay, sa mga serbisyong pangkalusugan, at sa ating sistema ng edukasyon. Isang oras na lang, halimbawa, ang pagbiyahe patungong Clark mula Maynila sa pamamagitan ng North Luzon Clark Expressway. O kaya, sa susunod ninyong pagdalaw sa Pilipinas, pwede kayong gumamit ng kotse o bus mula Apari hanggang Sulu. Ito ay sa pamamagitan ng ating roll-on, roll-off ferry nautical highway system. Kaya kung pupunta kayo sa Cubao, makikita nyo doon sa terminal, yung bus, ang kanyang sign, Boracay. Kasi yung bus mismo, makakaabot hanggang sa Boracay dahil sa ating roll-on, roll-off ferry system. O speaking of Boracay, di kaya makadalaw kayo sa mga bagong resorts natin, hindi lang Boracay, Cebu, Bohol, Palawan, napakarami. Dahil meron tayong mga infrastruktura at kalsada, airport, patungo doon sa mga lugar na yon. Sana darating ang araw na makapagbakasyon kayo ng konti. Kasi doon pero meron tayong mga 5,000 pamilya yata na swerte. Dahil meron kayong family visa. So you don't have to miss your family this coming Christmas time. Pero of course, we're talking about 150,000 workers here in Qatar. At malapit ng Pasko, alam ko yun ang panahon when you are at your most homesick. Kaya gaya ng sabi ko, sana darating ang araw na when you go abroad, you will be like Mr. Butch, abroad because of a career choice, a high-paying job as an investment banker, and not the only choice for your hard work. Kaya sa pagtapos, dahil malapit na ang Pasko, gusto kong batiin kayo ng isang mapayapa at pinagpalang Pasko. Naway maging maligaya kayo sa maluwalhating panahong ito at naway sumainyo ang diwa ng pagkakaisa, pagmamahal, kapayapaan at kaligayahan itong Pasko bagamat malayo kayo sa ating bansa. So maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at inyong malasakit. Salamat sa inyong serbisyo sa bansa kung saan kayo naglilingkod at sa bansa kung saan kayo nanggaling. Walang iba kung hindi ang minamahal nating lahat na Pilipinas. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong lahat.